Bakit hindi lahat nagiging maunlad sa buhay? Ang pagharap sa mga hamon sa pananalapi habang nananatiling matatag sa pananampalataya ay maaaring magmukhang isang mahirap at nag-iisang laban. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga pagsubok na ito ay maaaring palatandaan na ikaw ay espesyal na pinili ng Diyos para sa isang mas mataas na layunin? Sa video na ito ating tatalakayin kung paano ang mga problemang ito ay hindi tanda ng pag-abandona ng Diyos, kundi isang paglalakbay tungo sa espiritual na paglago na maaaring magbago ng iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan. Samahan mo ako habang ating sinusuri ang nakatagong potensyal sa mga pagsubok at tuklasin kung paano ang mga ito ay maaaring maging unang hakbang sa isang mas malaki pang layunin. Ngunit bago tayo magsimula, sagutin mo muna sa mga komento, ikaw ba'y nagtitiwala sa Diyos? Kung oo, isulat, buong puso akong nagtitiwala sa Panginoon. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, pindutin ang subscribe button upang hindi ka mahuli sa ating mga content. Manatili ka hanggang dulo ng video dahil maaaring baguhin ng ating tatalakayin ngayon ang iyong pananaw tungkol sa mga hamon sa buhay. Isa ang mga hamon sa pananalapi bilang palatandaan ng piling misyon ng Diyos. Kapag tayo'y humaharap sa mga pagsubok sa pananalapi, natural na isipin na tayo'y pinarurusahan o kaya'y hindi pinagpapala. Subalit, paano kung ang mga pagsubok na ito sa halip na senyales ng pag-abandona ay patunay na ikaw ay pinili para sa isang mas dakilang layunin? Ang ideyang ito ay maaaring hindi agad madaling tanggapin, ngunit ang pagdaan sa mga hamon na ito ay maaaring maging isa sa mga pinakadakilang biyaya sa hinaharap. Simulan nating pag-isipan ng mga karakter sa Biblia tulad ni Jose. Ipinagbili bilang alipin ng sariling mga kapatid, siya'y dumaan sa matitinding pagsubok, kabilang ang maling pagkakakulong. Sa bawat hakbang, maaari mong isipin na si Jose ay iniwan na ng Diyos. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, siya ay inihanda at hinubog upang maging tagapamahala ng Ehipto, pangalawa lamang sa Faraon. Ang kanyang mga pagsubok ay hindi tanda ng pagtalikod ng Diyos, kundi isang pagpili at paghahanda para sa dakilang misyon. Ginagamit ng Diyos ang mga hamon bilang kasangkapan upang hubugin ang landas para sa Kanya. Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga pagsubok na ito? Una, ang mga pagsubok ay nagpapalakas at nagpapabuti sa atin. Pinapalawak nito ang ating pangunawa at malasakit. Tulad ng isang panday na humuhubog sa bakal, niluluto ito sa apoy at hinuhubog sa ilalim ng matinding presyon. Ang prosesong ito ay masakit para sa bakal, ngunit kinakailangan upang gawing espada. Sa parehong paraan, ang mga hamon sa pananalapi ay maaaring maging apoy at presyon na naghahanda sa atin para sa mga darating na oportunidad. Ang mga pagsubok ay nagbibigay din ng pagkakataon upang ipakita ang ating tiwala at pananampalataya kahit sa panahon ng kahirapan. Isipin si Job, isang matuwid na tao na kahit nawala ang lahat, nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya. Sa huli ng kanyang mga pagsubok, hindi lamang ang kanyang pananampalataya ang nabago, kundi ang kanyang buhay ay pinanumbalik ng Diyos nang higit pa kaysa sa nawala sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Kaya nilikha ko ang e-book na Pagtagumpayan ng Pag-aalala, isang 21 araw na pag-aaral sa Biblia, isang makabagong gabay na magdadala sa iyo sa isang araw-araw na paglalakbay na may mga pagninilay, panalangin at praktikal na hakbang upang patatagin ang iyong pananampalataya at mamuhay ng may kapayapaan. Ang link ay nakapirmi sa unang komento. Huwag palampasin ang pagkakataong maranasan ng kapayapaan ng Diyos at baguhin ang iyong spiritual na paglalakbay. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin sa Roma 5:3 at hindi lamang gayon,
kundi naman ay nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, yamang nalalaman na ang kapighatian ay gumagawa ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. Ang talatang ito ay nagbibigay liwanag sa ating paglalakbay sa gitna ng mga pagsubok. Hindi natin dapat tingnan ang mga ito bilang mga hamon lamang, kundi bilang mga hagdan patungo sa mas mataas na antas ng pag-iral sa buhay at sa espiritu. Tayo'y huminto muna upang magmuni-muni, aling aspeto ng iyong buhay ang nararamdaman mong sinusubok ngayon? Anong bahagi ang tila hinuhubog ng apoy at pagsubok? Maaaring ang layunin ng yugtong ito ng pagdurusa ay upang palalimin ang iyong pananampalataya, paunlarin ang iyong pagtitiis o ihanda ka para sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. Mahalagang alalahanin na kahit tayo'y hinuhubog ng mga kahirapan, hindi tayo nag-iisa. Alam natin na hindi tayo kailanman iniiwan ng Diyos. Siya ay nasa ating tabi, bumubulong ng karunungan at pag-asa kahit sa pinakamadilim na panahon. Tulad ng alibughang anak na bumalik sa mapagkalingang yakap ng kanyang ama, tayo rin ay palaging makakalapit sa banal na presensya at kaaliwan. Sa praktikal na aspeto, paano tayo makakapagpatuloy ng may ganitong pananaw? Una, magpatuloy sa palagiang panalangin. Ang panalangin ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa laban. Buksan ang iyong puso sa posibilidad na ginagamit ng Diyos ang panahong ito upang ihanda ka, tulad ng paghahanda niya kay Jose para sa mahalagang papel nito sa Ehipto. Bukod dito, sikaping matutunan ang lahat ng aral mula sa mahihirap na panahon. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nawawala sa atin, kundi kung ano ang ating natatamo. Katatagan, pagtitiis, pinatibay na pananampalataya, ilan lamang ito sa mga bunga ng bukas na puso at isipan sa mga aral na itinuturo ng Diyos sa atin. Sa pagtatapos, huwag sumuko sa harap ng mga pinansyal na pagsubok. Tingnan ang mga ito bilang palatandaan na maaring ikaw ay inihahanda at hinuhubog para sa mas malaking papel sa mga plano ng Diyos. At alalahaning ang mga pagsubok na ito ay bahagi lamang ng paglalakbay na humuhubog sa iyo upang umayon sa banal na layunin. Patuloy na subaybayan ang aming video at sabay nating tuklasin kung paano maaaring maging tulay ang bawat hamon upang makamtan ang lahat ng inihanda ng Diyos para sa iyo. At ikaw na nanonood, nakaranas ka na ba ng katulad nito? Ibahagi mo sa amin sa mga komento. At banggitin mo na rin kung anong bansa at lungsod ka nanonood ng aming video. 2, pagpapalakas ng pagtitiwala sa Diyos. Kapag dumaan tayo sa mga panahon ng kakulangan, maging ito'y sa aspeto ng pinansyal, emosyonal o espiritual, tayo'y napapabilang sa isang kalagayan ng matinding kahinaan. Sa mga ganitong sitwasyon, tayo'y nahaharap sa isang mahalagang pagpili, magtiwala sa limitadong lakas ng ating sariling kakayahan o ipagkatiwala ang mga hamong ito sa mga kamay ng Diyos, ang ating tunay na tagapagbigay. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng isang makapangyarihang kwento na naglalarawan ng banal na probisyon sa panahon ng pangangailangan. Nang ang mga Israelita ay naglalakbay sa disyerto, malayo sa kanilang dating buhay ng seguridad, at ngayon ay umaasa sa Diyos para sa bawat pang-araw-araw na pangangailangan, sila ay tumanggap ng mana, isang himalang probisyon na bumababa mula sa langit tuwing umaga. Wala silang labis na maiimbak, tanging sapat lamang para sa araw na iyon. Hindi lamang ito pansamantalang tugon. Ito ay isang patuloy na aral ng araw-araw na pagtitiwala sa Diyos. Isipin mong gumigising araw-araw na ang iyong kabuhayan ay nakadepende sa isang himala. Ito ay nagtuturo ng pagpapakumbaba at pasasalamat, habang kinikilala natin na gaano man natin naisin maging malakas, kailangan pa rin natin ang isang mas mataas na kapangyarihan na susuporta sa atin. Ang kakulangan ay nagiging daan upang maharap natin ang katotohanan na ang ating sariling mga mapagkukunan ay limitado at na ang tunay na mahalaga para sa ating kaligtasan ay wala sa ating mga kamay.
Mayroong isang makatang halimbawa rito. Ang bawat butil ng mana ay isang praktikal na pagpapakita ng katapatan ng Diyos. Sa mga sandali ng kakulangan, tayo rin ay tumatanggap ng mga butil ng mana na sapat para sa ating mga pangangailangan. Maaring ito'y mga di inaasahang pagkakataon, mga relasyon na nagbibigay suporta o isang kapayapaang hindi maipaliwanag. Ang mga elementong ito ay nagpapaalala ng isang katotohanan. Ang mga daan ng Diyos ay hindi magdadala saan man na hindi niya pinlano o nawala siya roon. Ano ang dapat gawin sa mga hamong ito? Una, kailangan nating bigyang prioridad ang mga espiritual na gawain tulad ng panalangin at pagbubulay sa salita ng Diyos. Sa Filipos 4:19, pinaaalalahanan tayo ni Pablo na at pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ay isang bukas na imbitasyon sa malalim na pagtitiwala. Ang panalangin ay maaring hindi agad baguhin ang mga kalagayan, ngunit binabago nito kung paano natin ito nakikita. Binibigyan tayo ng kakayahang makita ang higit pa sa kakulangan at maranasan ng matibay at walang hanggang katapatan ng Diyos. Bukod dito, ang sadyang pagpapasalamat sa kung ano ang mayroon tayo ay maaaring magpabago ng ating pananaw mula sa kakulangan tungo sa probisyon, na lumilikha ng positibong siklo ng pananampalataya at pag-asa. Kapag binibilang natin ang ating mga biyaya, kahit ang maliliit, natitiyak nating ang epekto ng pag-ibig ng Diyos ay laging mas malaki kaysa sa mga pansamantalang hamon na ating hinaharap. Huwag din nating kalimutan na ang mga sandaling ito ay nagkakaroon ng bunga sa ating pagkatao ng pagpapakumbaba. Hindi tayo sapat sa sarili natin at ito'y tama lang. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang nagbibigay parangal sa kanyang kadakilaan, kundi nagdadala sa atin palapit sa mga karanasan at halimbawa ni Jesus, na ang buong buhay ay isang tuloy-tuloy na gawa ng pinakamataas na pagtitiwala sa Amang Makalangit. Kaya't sa susunod na matagpuan mo ang iyong sarili na naglalakbay sa mga disyerto ng kakulangan, tingnan ito bilang isang pagkakataon upang palalimin ang iyong relasyon sa Diyos. Nagtitiwalang ang bawat hamon ay maaaring maging hagdan patungo sa mas mataas na antas ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Gaya ng mana na nagsustento sa mga Israelita, alamin na sa bawat isa sa atin ay nananahan ang banal na pangako ng suporta at pag-aaruga. Sumama sa amin sa video at tuklasin kung paano ang lubos na pagtitiwala sa Amang Makalangit ay maaaring baguhin ang iyong pang-araw-araw na paglalakbay. 3. Pagunlad ng karakter at altruismo. Ang mga hamon sa pananalapi at mga sandali ng pag-iisa, gaano man kahirap, ay may mahalagang papel sa ating personal na paghubog. Ang mga karanasang ito ay direktang nakakaapekto sa pag-unlad ng ating karakter at nagtuturo sa atin ng halaga ng empatya at habag. Kapag hinaharap natin ang mahihirap na panahon, napipilitan tayong tumingin hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa iba sa ating paligid na maaaring nakararanas ng kaparehong sitwasyon. Ang patuloy na pagninilay sa ating sariling mga pangangailangan at limitasyon ay nagpapagising sa atin upang maging mas may kamalayan at sensitibo sa mga hamon na kinakaharap ng iba. Ito ay may malakas na kaugnayan sa mga aral ni Jesus na laging tumitigil upang tulungan ang mga nasa laylayan, pinalalaganap ang walang kondisyong pagmamahal at tunay na paglilingkod sa kapwa. Si Jesus, noong panahon niya sa lupa, ay madalas na pinipiling makasama ang mga mahihirap, ang mga nagugutom at ang mga nag-iisa. Ipinapakita na ang ating tunay na layunin ay natutuklasan sa paglilingkod sa iba. Kapag tinamaan tayo ng mga pagsubok, ang ating pananaw ay nagbabago ng lubusan. Hindi na lamang tayo mga tagamasid ng sakit ng iba. Nagiging aktibong kalahok tayo, may kakayahang unawain at damayan ang mga karanasang iyon. Ang mga karanasang ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para sa tunay na habag,
dahil nalalaman natin ang lalim ng kahirapan at nauunawaan ang kahalagahan ng isang di makasariling kilos. Hinuhubog nito sa atin ang isang pagkakakilanlan na tumutulad sa mabuting Samaritano na nagtataguyod ng pagmamahal at paglilingkod na higit pa sa ating sariling kapakanan. Makikita natin sa banal na kasulatan na ang kasaysayan ng maraming pinunong espiritual ay hindi lamang binubuo ng mga sandali ng tagumpay, kundi pati ng malalalim na kawalan, kabiguan at mga panahon ng kawalan ng pag-asa. Ang siklo ng mga mahihirap na karanasang ito ay nagpapatatag sa kanila ng responsibilidad, hindi lamang sa harap ng Diyos, kundi pati na rin sa kanilang kapwa na nagiging inspirasyon sa iba upang sundin ang kanilang halimbawa ng pagtagumpay at debosyon. Ang mga panahon ng kakulangan at pag-iisa bukod sa paghubog sa ating karakter ay natatanging pagkakataon upang sanayin ang altruismo. Tinuturuan tayo ng mga ito ng kahalagahan ng pagbibigay, kahit sa mga pagkakataong kakaunti ang ating maibibigay. Ang siklong ito ng pagbibigay at pagtanggap, hindi lamang ng mga material na bagay, kundi pati na rin ng emosyonal at espiritual na suporta, ay nagpapalakas ng mga komunidad at nagdudulot ng mas malawak na positibong epekto. Madalas, ang mga taong nakararanas ng kahirapan ay nagiging likas na mas handang maglingkod at tumulong sa iba, alam ang makapangyarihang epekto ng isang mabuting gawa. Sa puntong ito, ang paghahanap ng lakas sa halimbawa ni Kristo ay nagiging napakahalaga. Sa halip na magtuon sa kung ano ang kulang sa atin, maaari nating ituon ang ating pansin sa liwanag na maaari nating maibahagi sa buhay ng iba. Sa pagsunod sa kanyang mga yapak, maaari tayong magtatag ng isang siklo ng suportang nagtatagal kahit sa pinakamalalakas na unos at naglalagay ng matibay na pundasyon para sa isang buhay na nakasentro sa paglilingkod sa iba. Kung ikaw ay nakararanas ng sarili mong mga laban ngayon, itanong mo sa iyong sarili, paano ko magagamit ang aking mga karanasan upang makapagbigay ng positibong epekto sa mga tao sa aking paligid? Sa pagkilos na ito ng pagtingin lampas sa sarili, nalilinang ang mas malalaking personal na halaga. At tandaan, bawat maliit na gawa ng kabutihan ay nagpapalawak ng mensahe na ang tunay na pagmamahal at karakter ay hindi nasusukat sa pagkakaroon ng material na kayamanan, kundi sa pusong handang maglingkod. Inaanyayahan ka naming ipagpatuloy ang panunood ng video na ito, kung saan sama-sama nating sisiyasatin kung paano ang panloob na pag-unlad na ito ay naghahanda sa atin. Hindi lamang upang makibagay sa mga pagsubok ng buhay, kundi upang tunay na maglakad sa paglilingkod Kristiyano para sa iba. Anong mga gawa ng kabutihan ang ginagawa mo araw-araw habang pinapanood mo ang video na ito? Ibahagi ito sa amin sa mga komento. At manatili ka pa dahil marami pang mahalagang bagay ang matutunghayan sa video na ito. 4. Espiritual na pagkakagulang sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang mga pagsubok ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng espiritual na pagkakagulang. Bagamat sa unang tingin ay maaring magmukhang mga nakakainis at hindi ka nais-nais na balakid, ang mga ito ay mga nakatagong pagkakataon na humuhubog at naghahanda sa atin para sa mas malalim na pagkaunawa sa mas dakilang mga biyayang naghihintay sa atin. Marami ang nahihirapang makita ang mga pagsubok bilang isang positibong aspeto, ngunit sa pamamagitan ng mga paghihirap na ito, tayo lumalago sa integridad at karunungan. Tingnan natin ang maraming ulat sa Biblia upang suportahan ang ideyang ito. Isang kapansin-pansing halimbawa ay ang buhay ng apostol na si Pablo, na puno ng walang katapusang serye ng mga hamon at pagsubok mula sa pag-uusig hanggang sa mga personal na karamdaman. Gayunpaman, sinabi niya sa 2 Korinto 2:10, sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. Ang mga pagsubok
ay sumusubok sa pagiging tunay ng ating pananampalataya. Ang mga ito ay nagtatanong ng mahalagang tanong: patuloy ba tayong magtitiwala sa Diyos kahit na ang lahat sa ating paligid ay tila nagsasabing mas madaling sumuko? Ang katatagan sa gitna ng pagsubok ay nagtatatag at nagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Binubuksan ang pinto sa mas mataas na antas ng debosyon. Ang katatagan ay hindi nakukuha sa panahon ng kasaganaan, kundi sa init ng mga hamon na nagtuturo sa ating magtiwala ng lubos sa higit pa sa ating sarili. Sa ganitong proseso tayo nakakakuha hindi lamang ng integridad, kundi pati na rin ng karunungang hinuhubog sa panahon ng mga pakikibaka at kahirapan. Ang praktikal na buhay sa araw-araw ay nagpapatibay ng ordinaryong kaalaman, ngunit ang tunay na karunungan ng sangkatauhan ay nahuhubog sa init ng labanan. Kapag nakaharap tayo sa mahihirap na panahon, napipilitan tayong muling suriin ang ating karaniwang pag-unawa at yakapin ang mas malalim na karunungan na inilalagay ng Diyos para sa atin. At ang karunungang ito ay hindi mananatili lamang sa atin, kundi idinisenyo upang mailapat sa bawat bagong hamon. Ang mga pagsubok na nalampasan ay naghahanda sa atin upang harapin ang mga bagong unos na may mas malalim na pananaw at maingat na pag-iisip na nagre-resulta sa isang mas matuwid na buhay at mga hindi inaasahang biyaya. Kaya't ang bawat tagumpay sa pagharap sa kahirapan ay naghahanda sa atin para sa mas dakilang tagumpay at mga potensyal na kinalabasan na mas kamangha-mangha kaysa sa inaasahan. Ang mga pagsubok ay naglalayo sa atin mula sa labis na pagka-attach sa makamundong bagay. Tinuturuan tayong iwanan ang mga bagahe ng iba at lumabas ng komportable mula sa ating mga comfort zone na may mata nakatuon sa ganap na espiritual na transcendence. Dito rin, kailangan nating tingnan ang mas malawak na larawan na nagbubukas sa ating harapan. Ang pagharap sa mga hamon ng pang-araw-araw na buhay ay nagpapasigla sa ebolusyon ng isang pusong handang gabayan, ang iba gamit ang liwanag na natutuklasan natin sa mga tila nakatago. Ang mga biyaya ay maaaring hindi agad magpakita bilang material na kayamanan o agarang tagumpay. Ang mga ito ay nagiging kapayapaan sa loob, isang mas pinatatag na karakter at karunungan na nagliliwanag sa landas sa harap ng mga kawalang katiyakan. Sa patuloy na paghuhubog ng mga kalagayan, ang mga darating na espiritualista ay nagiging karapat-dapat sa responsibilidad, nagpapalakas ng mga gawi na sumasalamin sa tunay na kaakibat sa papel na divinely inilaan para sa layuning ito. Kaya sa tuwing makakatagpo ka ng mga pagsubok sa iyong espiritual na paglalakbay, unawain na ikaw ay sumasailalim lamang sa isang proseso ng pagpipino na ginagabayan ng mga kamay ng Diyos upang ihanda ka sa mga aral at biyayang may kamanghamanghang proporsyon, tulad ng ginto na kailangang sumailalim sa matinding init upang kuminang ng higit na maliwanag. Ikaw rin ay magiging saksi sa pagbabagong anyo ng mga paghihirap sa nagliliwanag at walang hanggang realidad. Panatilihin ang kaisipang ito sa iyong isipan habang sumusulong tayo sa video na ito at pinapalalim ang ating mutual na pagkaunawa sa mga hindi inaasahang biyaya ng espiritual na pagsubok. Ang iyong mga pagsubok ay hindi pansamantalang pagsukat, kundi masalimuot na mga detalye ng plano ng Diyos para sa iyong walang hanggang tagumpay. 5. Layunin at banal na redireksyon. Sa mga sandali ng kapayapaan, madali nating nakakaligtaan ang mas mataas na layunin na maaaring paglingkuran ng ating mga buhay at maging komportable sa rutinang ating kinasanayan. Ngunit sa gitna ng mga kahirapan, madalas nating natatagpuan ang isang kinakailangang pag-redirect na nagtutulak sa atin patungo sa isang landas na mas naaayon sa plano ng Diyos. Isipin, halimbawa, ang kwento ni Moises
Lumaki siya bilang isang prinsipe sa Ehipto, may akses sa lahat ng karangyaan at kapangyarihan ng mundo noong panahong iyon. Gayunpaman, matapos harapin ang matitinding hamon at tuluyang ma-exile, nagbago ang takbo ng kanyang buhay ng radikal. Sa disyerto, natagpuan niya ang tunay na layunin na inilaan ng Diyos para sa kanya. Ang pangunahan ang bayan ng Israel palabas ng pagkaalipin. Sa kanyang walang hanggang karunungan, madalas gamitin ng Diyos ang mga sandali ng kahirapan bilang paraan upang muling ituon ang ating atensyon. Ang mga ito ay mga pagkakataon upang huminto, magnilay at muling isaalang-alang ang ating landas at mga pinahahalagahan. Kapag ang mga mapagkukunan ay tila kakaunti at ang mga pasanin ay mabigat, tayo ay hinuhubog upang magtuon sa mga bagay na tunay na mahalaga. Tinatanggihan ng labis at itinataguyod ang mga bagay na may walang hanggang halaga. Sa mga panahong ganito, maaring matuklasan natin na tinatawag tayo sa mga tungkuling hindi natin naisip noon. Maaring humantong pa sa mga sitwasyong hindi natin kailanman naisip na mapupuntahan natin. Sa maraming pagkakataon, nalalaman natin ang mga nakatagong talento at mga pasyon habang tinatahak natin ang mga bagong teritoryo ng hamon at kawalang katiyakan. Maaaring halimbawa na ang isang taong nawalan ng trabaho ay makadiskubre ng isang natatanging talento upang makapaglingkod sa iba sa paraang hindi niya kailanman naisip. Humuhubog ng isang bagong landas ng buhay na puno ng higit na kahulugan at epekto. Tulad ng tunay na pananampalataya at tawag na nagmumula sa hindi inaasahan. Madalas na binubuksan ng mga panahon ng pagsubok ang mga pintuan para sa introspeksyon. Iniimbitahan tayong pag-isipan ng paraan kung paano natin karaniwang ginugugol ang ating oras at enerhiya. Sa pagdaan sa ganitong uri ng muling pagsusuri, maaring mapagtanto natin na marahil ay sinimulan nating sundan ang isang landas na bahagyang nalilihis. Inuuna ang mga layunin na naglilingkod sa ego at makamundong seguridad kaysa sa pagsusumikap na ialay ang ating mga buhay para sa mas mataas na kabutihan ayon sa nakatakda ng Diyos. Ang pag-unawa na ang mga ganitong redireksyon ay hindi sa anumang paraan aksidente, kundi isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na paglago ay nag-aayos ng ating pananaw patungo sa isang mas malalim at panghabang buhay na layunin. Sa Jeremias 29:11, pinaalalahanan tayo, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong magbigay ng kasaganaan at hindi ng kapahamakan, mga planong magbigay sa inyo ng pag-asa at kinabukasan. Kahit na tayo ay nahaharap sa mga hindi inaasahan, nananatili pa rin tayo sa ilalim ng maingat at matalinong paggabay ng ating lumikha. Sa madaling salita, ang bawat kahirapan na kinakaharap ay maaaring tingnan hindi lamang bilang isang palatandaan ng pagdurusa o paglihis, kundi bilang isang pinagpalang instrumento na nagtutulak sa atin patungo sa layunin na inilaan, isang layuning higit na nauugnay sa immortal na layunin na ating pinanggalingan. Kaya habang patuloy mong pinapanood ang video na ito, panatilihing bukas ang iyong isipan sa posibilidad ng mayamang layunin na nakatago sa likod ng bawat balakid. Tingnan ang mga kahirapang ito hindi bilang mga hinto sa daan, kundi bilang mga portal ng banal na redireksyon na maaaring magliwanag sa makabuluhan at mahalagang kahulugan ng iyong mga aksyon at desisyon sa konteksto ng sayaw sa pagitan ng temporal at walang hanggan. Tunay na yaman espiritual versus tagumpay na material. Sa mundong madalas, sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng material at nakikita ang pagsusulong ng pagninilay sa tunay na kayamanan at espiritual na kasaganaan ay nag-aalok ng malalim na hakbang patungo sa kung ano ang tunay na kahulugan ng pamumuhay ng buhay na puno ng layunin at kabuluhan.
Napapalibutan tayo ng mga mensaheng nagsasabing ang mas marami ay laging mas mabuti, na ang seguridad sa pananalapi, kayamanan at mga ari-arian ang pinakamataas na palatandaan ng katuparan. Gayunpaman, itinuturo sa atin ng buhay na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay na ating pagmamay-ari, kundi sa paglago ng ating kaluluwa at sa lalim ng ating mga espiritual na kaugnayan. Sa Mateo 7:21, tayo ay pinaalalahanan ng kasulatan, "Huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan dito sa lupa na kinakain ng tanga at kalawang at nananakaw ng mga magnanakaw, kundi mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa langit na hindi kinakain ng tanga at kalawang at hindi nananakaw ng mga magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso." Ang pananaw na ito ay nagtuturo sa katotohanan na ang tunay na yaman ay nasa hindi nakikita, sa tapang ng espiritu, sa katatagan sa gitna ng mga pagsubok, sa pag-ibig at habag kung paano tayo nakikitungo sa mundo. Ang yaman ng espiritu ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng lakas sa panahon ng kahirapan, kundi ito rin ang gumagabay sa atin patungo sa mas makahulugan at layunin na buhay. Ito ay nagpapakita sa banayad na mga anyo at sa kasaganahang hindi maaaring masukat ng material na mundo. Ito ang panloob na kapayapaan na nagmumula sa tunay na koneksyon sa mas mataas na layunin, ang kasiyahang namumukadkad kahit sa gitna ng pagsubok, at ang pakiramdam ng malalim na koneksyon sa walang hanggan. Isang natatanging halimbawa tulad ng naranasan ng marami sa paglipas ng panahon ay ang patuloy na paghahanap upang punan ang isang puwang na hanggang ngayon ay hindi mapunan ng ating mga pagsisikap at material na pag-aari. Ang paghahanap na ito ay madalas na nagtuturo sa mahalagang pangangailangan na linangin ang ating ugnayang espiritual, na lampas sa mga bagay na material at nagdadala ng uri ng kasiyahan at kaganapan na walang anumang makamundong bagay ang maihahambing. Ang muling pagsusuri sa ating konsepto ng tagumpay at kasaganaan ay nag-aanyaya sa atin na baguhin ang ating mga prioridad. Kapag ginawa natin ito, nagsisimula nating maunawaan na ang malalim at pangmatagalang kasaganaan ay pinagyayaman ng mas mataas na mga layunin tulad ng positibong kontribusyon sa buhay ng iba, pagkakaroon ng mas mataas na koneksyon sa pamamagitan ng panalangin o meditasyon, at pamumuhay ng naaayon sa ating pinahahalagahan sa puso. Sa pagbuo ng bagong kaisipan na ito, lumilitaw tayo na may kasiyahang lampas sa mga panandaliang kalagayan na nakaangkla sa lakas ng tahimik na espiritu at sa isang buhay na pinangungunahan ng layunin. Sa ganitong paraan, ang ating pokus ay lumilipat mula sa pagkabalisa sa paghangad ng mas maraming bagay patungo sa pag-asa na nakasentro sa mas kaunti ngunit mas makabuluhang mga relasyon at karanasan. Kaya tanungin ang sarili, saan tunay na matatagpuan ang iyong yaman? Sa bilang ng material na bagay o sa walang hanggang kayamanan ng espiritu ng tao? Habang iniisip natin kung ano ang tunay na kahulugan ng kasaganaan, tinatapos natin ang ating sandali ng magkasama sa pagkilala sa mapayapang paanyaya na ituon ang ating pansin sa paglinang ng ating mga espiritual na kayamanan. Bilang isang walang hanggang pinagkukunan ng katuparan at kagalingan, ang tunay na yaman ay naipapahayag sa paraan ng ating pagbabahagi, paglago at pag-angat mula sa hangganan ng pisikal na mundo. Inaanyayahan kita na ipagpatuloy ang iyong paglalakbay kasama kami sa video na ito, habang mas malalim nating sinasaliksik kung paano tukuyin, hanapin at tunay na yakapin ang isang kahulugan ng kasaganaan na hindi kailanman maibibigay ng anumang makamundong kayamanan. Sama-sama nating kilalanin
Ang halaga ng pagbuo ng isang espiritual na pamana na magdudulot ng alingaw-ngaw sa mga susunod na henerasyon at magpapakita ng tunay na kalikasan ng kasaganaan. 7. Ang mga pagsubok bilang mga pagsusulit at paglilingkod sa Diyos. Sa paglalakbay ng buhay, madalas nating kinakaharap ang mga hamon na sinusubok ang ating katapatan. Ang mga pagsusulit na ito ay hindi lamang sumasalamin sa katatagan ng ating espiritu, kundi nag-aalok din ng mahalagang pananaw sa tunay na likas ng ating puso at kung sino talaga tayo sa ating pinaka-esensya. Ang mga kahirapan ay nagsisilbing banal na instrumento upang i-calibrate ang ating mga halaga at layunin. Madalas na inihahayag hindi lamang ang ating mga kahinaan, kundi pati na rin kung saan tunay na nakasalalay ang ating espiritual na lakas. Kapag tinatanong natin ang ating sarili kung paano natin isinasabuhay ang ating pananampalataya, nauunawaan natin na maaaring gamitin ng Diyos ang mga pagsubok upang suriin ang ating integridad. Sa mga panahon ng kapighatian, nagkakaroon tayo ng pagkakataong higit pang manindigan sa ating mga espiritual na halaga at paglilingkod. Ang mga kahirapan ay nagpapalakas sa kahulugan ng pamumuhay na may katapatan sa kabutihan, isang konseptong nagbibigay diin sa pananatili sa tama, makatarungan at totoo kahit na harapin ang mga tukso o pagsubok. Si Job halimbawa ay isa sa mga pinaka-inspirasyonal na tauhan sa banal na kasulatan. Siya ay dumaan sa serye ng napakalaking pagsubok upang subukin ang kanyang pananampalataya at debosyon. Sa kabila ng pagkawala ng lahat ng mahalaga sa material na mundo, tumanggi siyang sumpain ng Diyos. Ipinapakita na ang katapatan ay hindi nakadepende sa mga biyayang makalupa, kundi sa matibay na paniniwalang kasama natin ang banal sa ating paglalakbay. Ang kwentong ito ay nagbibigay ng walang hanggang paalala. Ang ating pagkatao ay hindi nahuhubog sa kung ano ang ating naipon, kundi sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa, kahit na tayo ay nasa tigang na kapatagan. Sa harap ng mga pagsubok, nagkakaroon ng pagkakasundo sa pagitan ng kagustuhang maglingkod sa Diyos at ng pagkabalisa sa paghahangad ng material na kayamanan. Sa pag-isip kung paano tayo madalas na natutukso ng pansamantalang pangako ng tagumpay at kayamanan, mahalagang kilalanin na ang mga hadlang na ito ay maaaring iligaw tayo mula sa landas ng katuwiran. Gayunpaman, kapag inilagay natin ang paghahanap sa Diyos, higit sa mga pansamantalang alalahanin, nagsisimula nating makita ang mga kahirapan bilang isang silid-aralan na naghahanda sa ating puso para sa mas mahusay na paglilingkod sa mas mataas na layunin. Ang mga pagsubok sa makatuwid ay mga paanyaya upang paunlarin ang isang matatag at pangmatagalang karakter, isang matibay na pananampalataya at isang buhay na dedikasyon sa mga halagang tunay na mahalaga. Kapag dumating ang mga pagsubok sa mga sandaling iyon, maaari nating piliing talikuran ng buhay o higit pang ilaan ang ating sarili sa kataas-taasang lumikha, dumaan sa parehong pagninilay na hiniling ni Jesus sa atin sa Mateo 6:34. Walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat alinman ay kapupuotan niya ang isa at iibigin ang isa pa, o kaya'y magpapakatuon siya sa isa at mamumuhi sa isa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng Diyos at ang kayamanan. Sa puso ng pagsasaayos na ito ay ang paggising sa mga pagkakataon ng tunay na paglilingkod na ibinibigay ng mga kahirapan. Maaari nating maisagawa ang mga gawa ng kabutihan, pagbabahagi at pagmamahal, hindi dahil naghahanap tayo ng pagkilala, kundi dahil ito ang tunay na inaasahan ng Diyos mula sa atin. Habang tayo ay naglilingkod, natutuklasan natin ang mga bagong kahulugan at insentibo na higit pa sa pansamantalang pangako ng mga bagay na material.
Sa halip na tingnan ang mga pagsubok bilang mga hindi malalampasang balakid, dapat natin itong harapin bilang mga banal na pagkakataon upang subukin ang ating integridad at sariwain ang ating panawagang maglingkod sa Diyos ng may sigasig. Sa ganitong paraan, mula sa ating mga pakikibaka ay maaring lumitaw ang mas malalim na pakikiisa sa Diyos at sa iba na nagpapahintulot sa ating espiritualidad na umusbong, na naglalabas ng liwanag at pagmamahal sa gitna ng dilim ng mga kahirapan. Kaya't pagnilayan mo ang mga pagpipiliang iniaalok ng mga hamon sa iyong buhay. Harapin ang mga ito bilang isang pagkakataon upang maglingkod, isang landas upang hubugin ang tunay na mga pagpapahalaga at isang pagsubok na kapag nalampasan ay muling pinagtitibay ang ating mas mataas na pangako. Patuloy na manood habang mas malalim nating sinusuri kung paano ang mga pagsubok na ito ay humuhubog sa ating kaluluwa upang maisakatuparan ang makabuluhang paglilingkod kasama ang mas matibay na ugnayan at mas malinaw na pangunawa sa kahulugan ng pamumuhay sa ilalim ng pananampalataya at walang hanggang mga halaga. 8. Banal na proteksyon at espiritual na paglago. Ang ating espiritual na paglalakbay ay isang landas na puno ng hamon at pagbabago. Sa maraming pagkakataon, ang tila pagkaantala ng mga material na biyaya ay maaaring magmukhang pabigat o kabiguan. Gayunpaman, kailangang isaalang-alang na sa lalim ng banal na plano, ang tila kakulangan na ito ay maaaring isang mapagmahal na paraan ng banal na proteksyon na tinitiyak na hindi tayo maligaw sa harap ng kasaganaan ng material na mga bagay. Tulad ng isang matalinong at mapagmalasakit na magulang, maaaring piliin ng Diyos na ipagpaliban ang pagbibigay ng ilang biyayang material hanggang sa tayo ay handa nang tanggapin ang mga ito ng may handang puso at isipan. Ang karunungang ito ay umaayon sa layuning protektahan tayo mula sa pagkasira na kadalasang dulot ng walang habas na kayamanan. Si Solomon sa kanyang karunungan ay nanalangin sa Kawikaan 3:8-9, humihiling ng dalawang bagay sa Diyos. Huwag mo akong bigyan ng karukaan o kayamanan, kundi bigyan mo ako ng pagkaing kailangan ko. Baka kung ako'y mabusog ay itanggi kita at sabihin, sino ang Panginoon? O baka naman kung ako'y magutom, magnakaw ako at lapastanganin ang pangalan ng Diyos. Ang talatang ito ay sumasalamin sa ideya ng balanse at paghahangad ng isang dalisay na puso sa lahat ng pagkakataon. Sa pamamagitan ng sinadyang pag-antala ng ilang hangarin, bawat isa sa atin ay nabibigyan ng bihirang pagkakataon, isang sagradong espasyo para sa espiritual na paglago nang walang mga abala ng material na yaman na madalas nakakasira sa ating ugnayan sa Diyos. Kapag ang mga biyaya ay tila hindi dumarating, ito ang mga pagkakataon upang linangin ang mga birtud tulad ng pagtitiis, pasasalamat at kababaang loob, mga katangiang maaaring mawala kung hindi bibigyan ng tamang espasyo. Sa gayon, ang pag-unawa na ito ay umaabot din sa espiritual na seguridad. Habang nasa proseso pa tayo ng espiritual na pagkilala sa sarili, ang pagkakaroon ng higit sa kaya nating dalhin, material man o emosyonal, ay maaaring magdulot ng kawalan ng balanse sa ating buhay at makasira sa ating mas mataas na layunin. Alam ng Diyos ang bigat na hindi natin kayang dalhin, kaya't sa pagpigil niya sa ilang biyaya, binubuo niya ang isang espiritual na pagkahinog na nagdudulot ng kapayapaan, karunungan at matibay na pananampalataya, isang espiritualidad na hindi lamang bumabalot sa sariling buhay ng kasaganaan, kundi positibo ring nakaapekto sa iba sa ating paligid. Ang panahong ito ng tila kawalan ay puno ng aral. Ang bawat araw ng paghihintay ay isang pagkakataon upang muling ayusin ang ating mga hangaring material at espiritual sa konteksto ng mas mataas na landas.
bilang mga mag-aaral ng malikhaing proseso na nangangailangan ng katahimikan, natututo tayo ng may karunungan na maglayag sa mga alon ng hamon habang tinutulungan tayong lumago mula sa ating kaibuturan. Kaya't ang pagmumuni-muni sa balanse ng mga biyaya ay naglalayong magbigay liwanag sa mas malawak na layunin at kapangyarihan ng ating mga pagpapala, mga hinihintay man o natanggap na sumusuporta sa isang mas malalim at walang hanggang plano. Sa pagkatutong aralin na ito, itinataguyod natin ang kapayapaan at tahimik na pagkilala sa mga nakatago na kayamanan na nananahan sa buhay espiritual. Marahil ang Diyos ay inaantala ang mga bagay na ating inaasam upang tiyakin na kakayanin natin ang mga pagkakataong magpatuloy at sa gayon maipamumuhay ang kabuuan ng isang paglago na nakaugat sa malalim na pasasalamat at paggalang sa paglalakbay. Habang sama-sama nating tinatahak ang paglalakbay na ito, suriin natin kung paano ang banal na proteksyon ay nagdadala ng balanse, naghahanda sa lupa para sa hinaharap na pagtanggap ng kasaganaan at nagpapalabas ng papalakas na liwanag sa mga ugat ng espiritualidad na itinatanim natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa huli, makakaya nating may tiwala, masilayan ang tunay na mga tanda ng mga pagpapala sa anyong espiritual, handang ibahagi bilang mga handog sa ating mga tagasunod na ligtas sa ilalim ng banal na proteksyon. Siyam, pagtutuwid na banal at pag-aakma sa mga layuning walang hanggan. Ang mga panahon ng kakulangan ay madalas na nagbubunsod ng isang pagbaha ng emosyon at mga katanungan na nagdudulot sa atin ng malalalim na pagsisiyasat sa direksyon ng ating mga buhay. Bagamat sa unang tingin ay mukhang hindi kayang lampasan ang mga hamon na ito, ang mga sandaling ito ay sa katotohanan mga espiritual na paanyaya para maibalik natin ang ating focus at muling maitaguyod ang ating pangako sa mas mataas na mga layunin. Ang mga layuning ito ay hindi lamang nagpapaligaya sa ating buhay dito sa lupa, kundi umaabot rin sa walang hanggang hangganan. Marahil ay nagtatanong ka kung paano maaaring maging mabuti ang kakulangan. Isang makapangyarihang metapora ay ang manggugulay na bago magtanim ng bagong mga binhi, kailangang araruhin muna ang kanyang taniman, pinaghihiwa-hiwalay ang mga ibabaw at inihahayag ang lupaing mabunga na nakatago sa ilalim. Sa ganitong paraan, ang kakulangan ay inilalayo tayo sa ibabaw at pinipilit tayong maghukay ng mas malalim upang hanapin ang mga pangmatagalang sustansya. Sa Biblia, ang buhay ni Moises ay nagpapakita ng ganitong klaseng pagtutuwid na banal. Ipinagkait sa kanya ang kanyang mga kayamanan sa Ehipto at ipinatapon sa disyerto. Si Moises ay napilitang mamuno sa mga Israelita na isinasakatuparan ang isang layunin na mas malaki kaysa sa isang buhay ng kaginhawahan sa palasyo. Ang kanyang karanasan ay nagpapakita kung paano sa mga oras ng pagkawala, kadalasang hinahayag ng Diyos ang mga bagong landas na mas mataas, hinihikayat tayong tumaas ang ating pananaw at magabuloy sa mas mataas na tawag. Ang pagtutuwid na ito ay nangangailangan na palawakin pa natin ang ating pananaw na lampas sa limitasyon. Ang pagkilala na ang mga karanasang pagkukulang sa material ay isang pagsasanay at hindi lamang parusa ay nagpapalakas sa atin na buksan ang ating sarili sa mga posibilidad na dati nakatago. Kapag napagkaitan tayo ng mga ginhawa, mas malamang na hanapin natin ang ating mga espiritual na pangangailangan, ang mga elementong tunay na sumusuporta at nagpapaligaya sa ating kaluluwa na higit pa sa pisikal na mga limitasyon. Ang pag-aakma sa mga layuning walang hanggan ay isang pangako na mabuhay ng lampas sa ating sarili, isang pagbubukas upang makita ang epekto ng ating mga pagkilos sa liwanag ng komunidad at ng walang hanggang kalikasan.
Marahil ang tawag ay hindi nangangahulugang pagbabago ng landas ng buo, kundi ang pag-i-integrate ng isang mas malalim na kahulugan sa ating mga pang-araw-araw na desisyon, na kinikilala na ang bawat kilos ay may epekto sa isang tapestriyang may kaugnayan sa isang banal na itinakdang universo. Marami sa atin, sa panahon ng kasaganahan, ay delikado sa pagkaligaw sa mga kalat sa material na bagay, habang tinataasan natin ang halaga ng mga bagay espiritual na tunay na permanente. Ang pagkakaugnay sa esensyal sa pamamagitan ng kahirapan ay nagbubukas ng natatagong potensyal na nagluluwalhati ng mga kasanayan, mga passion at mga layunin na natutulog hanggang sa oras na iyon sa pamamagitan ng mga demand na hindi kayang gisingin ng material na kasaganahan. Kapag napagtanto natin ang mga leksyon na ito, pinapalawak natin ang ating paghahanap ng kahulugan. Kaya kahit ang mga simpleng gawaing ito ay maaaring muling matuwid bilang mga kontribusyon sa layunin sa lupa. Inuutusan ko kayo na tingnan ang mga panahon ng kakulangan bilang mga pagkakataon upang ma-align ang inyong buhay sa dakilang layunin at kahulugan, pagpapalalim ng walang hanggang karanasan sa bawat gawaing pang-araw-araw. Habang tinatahak natin ang bahaging ito ng video, maaari kayong magmuni-muni kung paano maaaring mapalawak at mapalambot ang inyong buhay ng mga sandaling inspiradong banal. Ito ay hindi lamang panahon para mag-alinlangan, kundi para magbago at muling ma-align ang inyong mga pag-asa, pagsusumikap at pananaw na kinikilala ang mga walang hanggang layunin na nag-aanyaya sa bawat isa sa atin na mabuhay na may mas dakilang kahulugan at layunin. 10. Pagpapalaya mula sa mga masasamang sumpa. Sa sitwasyon ng buhay espiritual, marami tayong hamon na madalas ay higit sa simpleng kamalasan o malas. Ang mga pagsubok na ito ay maaaring magmukhang mga sumpa na nagdadala sa atin ng mabigat, na nagtatagal sa mga siklo ng negatibo na tila nagpapatuloy sa mga henerasyon o mga ugaling mahirap talikuran. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang mga mahirap na sandali na ito ay kadalasang mga katalistang banal na ginagamit para sa paglaya at pagbabago, mga pundasyon sa paglalakbay upang mapalaya mula sa mga sumpa espiritual at linisin ang ating pananampalataya tulad ng ginto ay nililinis sa apoy. Pupunta tayo sa mga ideyang ito na ikukumpara ang pananampalataya sa refinamento ng ginto, na kailangang linisin sa matinding init upang alisin ang mga dumi na nagpapakita ng tunay na kagandahan at halaga. Sa parehong paraan, ang ating pananampalataya at karakter ay tinuturuan at nililinis sa pamamagitan ng mga hamon at pagsubok. Ang metal na hindi pa masyadong puro ay nagiging liwanag tulad ng atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ay lalabas na mas malakas at mas kaya na magpahayag ng liwanag espiritual. Isipin ang mga siklo ng negatibo bilang mga di nakikitang tanikala na nagbubukas sa atin, na nagpipigil sa ating makamit ang ganap na potensyal espiritual. Gayunpaman, ito mismo ang mga tanikala na ginagamit ng Diyos upang tayo'y hubugin. Ang pagsira sa mga siklong ito sa pamamagitan ng mga kahirapan ay hindi lamang nagpapalaya sa atin, kundi nagbibigay din ng pagkakataon na baguhin ang ating pamana, parehong personal at espiritual. Madalas ang Biblia ay nagsasabi sa atin ng mga karakter tulad ni Jose, mula sa alipin hanggang tagapamahala ng Ehipto, ay kailangang dumaan sa mga hamon ng pagtataksil at pagkabilanggo upang sa wakas ay lumabas na mas malakas at mas maalam. Ang kanilang mga paghihirap ay ang init kung saan sila'y binibigyang puri ng Diyos, parang orakulo ng paglaya. Sa halip na mga hindi maiiwasang sumpa, ang mga krisis na ito ay tila ilan sa pinakamalalaking pagpapala na nagtutulak sa atin upang taasan ang ating pananampalataya sa mga bagong antas.
Ang mga hamon ay nagbubunsod sa mga pangunahing tanong ng pag-iral. Bakit tayo nakakulong sa pinagmulan ng ating buhay sa kombinasyon ng mga paulit-ulit na pagkabigo? Itinutulak tayo nila upang magmuni-muni ng malalim sa ating sarili. Binubutas ang mga matitibay na layer ng mga lumang pattern at hinihiling na natin ay kilalanin na marami sa ating mga espiritual na gawi ay naging matigas at nagkandado sa kawalang katuparan ng ating individual na kapalaran sa mga bayolenteng taglay ng banal na mana. Bukod pa rito, ang mga sandaling ito ng pagsubok ay mga pagkakataon upang kalasin ang mga panlabas na tanikala na nagbubukas ng puwang para sa mga mas makabuluhang karanasan. Ang personal na paghahayag na nakukuha sa harap ng krisis ay maaaring humantong sa pagtagumpay ng mga luma at sirang istruktura na nagsisimula ng isang siklo ng paglaya at pagbabagong anyo. Kung magbibigay tayo ng pagkakataon, ang mga panahon ng pagsubok at kahirapan ay maaaring magsilbing daan upang wakasan ang mga lumang siklo ng hindi makatarungan sa pamamagitan ng taimtim na espiritual na paglago. Tulad ng paalaala ni Pedro sa Aron Pedro 7:7, ang pagsubok ng inyong pananampalataya na mas mahalaga pa kaysa sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok ng apoy, ay matatagpuan na karapat-dapat sa papuri at karangalan at kaluwalhatian sa pagpapakita ni Hesukristo. Kaya't sa harap ng mga hamon na tila nagpaparalisa, subukang tingnan ang mga ito hindi lamang bilang mga bato sa daan, kundi bilang mga hakbang na pagkakataon ng tagumpay. Doon, ang biyaya ay nagbibigay lakas sa pagtitiwala. Ang layunin ay isang aspeto ng paglilinis at pagpapalakas na nagdadala sa atin sa pinakapinong bersyon ng pagiging ganap. Malaya sa landas na ito ng walang hanggang liwanag. Pinaputol natin ang video na ito na pinapaalalahanan ka na yakapin ang mga hamon bilang mga portal ng pag-iwas sa mga sumpa ng nakaraan. Ang ating buhay at sa pamamagitan ng paggabay sa pagbabago mula sa shell patungo sa nakakapreskong realidad ay makakapasok sa pamamagitan ng pag-ibig, pananampalataya at dedikasyon sa isang bagong landas na sagana sa liwanag ng banal. Tinatapos ko ang video na ito sa pag-anyaya sa iyo na magmuni-muni kung paano ang pagsasanay ng kasiyahan kay Kristo ay maaaring magbago ng iyong buhay kahit sa mga panahon ng pagsubok, na sana'y makapagtatag tayo ng isang pag-iisip na nakaangkla sa walang hanggang kahulugan, na nagbibigay sa atin ng kapayapaan na lumalampas sa mga pag-alon ng buhay material at namumulaklak sa kabuuan ng presensya ng banal. Ang hangaring ito sa espiritual na nakatutok sa kung ano ang walang hanggan ay magsisilbing ilaw hindi lamang sa panahon ng bagyo, kundi pati na rin bilang daan patungo sa tunay na panloob na kasaganaan. At inaanyayahan kita na magpatuloy dito sa channel at panoorin ang mga video dito sa screen. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampana dahil tuwing magpo-post kami ng mga bagong video, makakatanggap ka ng abiso. Hanggang sa muli!